Katandem Vlog! Meron akong kwento at ito ay tungkol sa aking passport. So ito na nga, bago ako mag-resign doon sa dati kong trabaho, naghahanap na agad ako ng lilipatan ko. Kasi ayoko nung pag nag-resign ako tapos maghahanap ulit ako ng bagong trabaho, di tatambay ako, maghihintay ulit ako ng tatawag sa akin. Kaya ang ginawa ko, habang di pa ako nagre-resign, nagbabalak pa lang ako mag-resign, naghahanap na agad ako ng bago kong lilipatan. So yung boarding house ko nasa mismong city sa may Santa Rosa, sa may Target Mall. Di naglib ako noon, no. Tapos nung naglib ako, naglakad-lakad lang ako kasi may mga napapansin ako mga hiring, ganyan. Tapos may napansin ako doon na kailangan nila ng staff. Ito guys, trip ko lang nung araw na yun Wala akong dalang resume. Basta pero maayos naman yung suot ko. Tapos in-interview agad ako nung isang manager doon. Sabi ko, ang lupit naman ito. I-interview na agad ako, wala pa akong dalang resume. Tapos, ang sabi niya, hindi daw office staff ang position ko, kundi supervisor coordinator. So, isip-isip ko, naging supervisor agad ako. Wala pa akong pinagdadaan ng experience ba. So, after ko makausap yung manager, nakausap ko naman yung isang HR supervisor yun Tapos, may mga in-offers nila sa akin, yung mga meal allowance, then yung sa transpo, and then may yung mga bonus, ganun, may bonus na agad, kahit bago pa lang. Yung submission pala ng requirements ko, after 1 week. So, balik na lang ako sa kanila, kaya may pagkakataon din ako na mag-resign na ako doon sa dati kong trabaho. And then, iti-training nila ako for 1 week, yun. Tapos, yun, ganun lang. Supervisor na ako. So, yung agency nga pala, siya, manpower agency. So, siya yung paggambawa, mayroong company na kailangan ng ganitong tao. Yung agency na pinasukan ko, sila yung magpo-provide ng mga manpower, ganun. So, isa sa mga company na hawak ng agency na pinasukan ko noon, doon sa may Calamba, ay napakalayo, Bro, may Santa Rosa to Calamba, biyahe ako. Tapos, kailangan ko pa makipag-usap sa mga Koreano kasi siya Koreano yung may hawak yung company na yun sa may Calamba. Ayun lang, pag supervise ko doon, syempre supervise ko mga tao, i-assist ko lalo ng mga newly hired, ay lintik sa dami pala ng problemang nakatambak doon. Tapos ang malala pa nito, 2 branch pa sa may Calamba, sa may industrial. Yung duguan ka na nga sa pag-i-English, sa pakikipag-usap sa mga Koreano, ay sasabayan pa ng mga empleyado na kakatikas ng ulo. Ito na nga mga katandem, bigla ang nagkaroon ng meeting. Ang sabi nung manager namin, kung nagtanong siya na kung mayroon na bang kaming passport. So, kung wala pa, kumuha dahil meron daw kaming tour. Sabi ko, ang galing naman itong napasukan kong trabaho. 2 buwan pa lang ako dito, meron agad pa tour. So, ayun nga, nag-leave ako nun Nag-leave agad ako, tapos pumunta agad ako sa Lucena. Pinarush ko pa yun yung passport ko. So, ayun na nga mga katandem, fast forward tayo. Alam nyo ba, nung naka-duty ako dun sa isang branch sa may Calamba, bigla na lang may sumugod sa akin isang empleyado. Di pinatawag ako dun sa guard at may nagre-reklamo doon. Sabi ko, ano kaya yun? Ang nire-reklamo niya mga katandem, kulang-kulang daw yung sahod niya. Hindi lang daw siya, kundi marami daw sila. So, fast forward na ulit tayo mga katandem. Pagpunta ko ng opisina, tinanong ko dun sa accounting namin. Sabi ko, may mga nagre-reklamo doon na kulang-kulang ang sahod. Bali, ang sinagot niya sa akin, ang sabi niya, sige, siya na lang daw ang bahala. Sa isip-isip ko, siya ang bahala. Pero ako ang kawawa dahil ako yung dinudumog ng mga tao dun. Nag-file ulit ako ng leave mga katandem dahil kailangan kong puntahan yung passport ko sa Lucena para i-claim. Pagpasok ko uli mga katandem, nagtataka ako bakit ako parang kukunti na akong empleyado dito sa opisina. Nalaman ko mga katandem na unti-unti na pala silang nag-resign at yung iba ay nagsiibang bansa na. Abay, aking napagtanto na ang
pinagtatrabahuhan ko pala ay may kinakaharap ng mga kaso. Kaya pala ako pinakuha ng passport. Just in case na ako hulihin na wala naman akong kaalam-alam ay makakaalis ako ng bansa. Digay wala naman akong balak kumuha ng passport at wala naman sa plano ko ang mag-ibang bansa. Ay yun laang pati ako na-scam ay. Ako naman ay umalis sa trabaho na yun na malinis ang aking konsensya. Hindi man maganda ang kwento ng aking passport at ako'y muntik-muntik na mapasama sa kasamaan. Pero talagang gagawa ang Diyos para ikay mailigtas. So, yun na mga katandem. Basta wag lang tayo mawawala ng tiwala kay Lord. Dahil lahat ng imposible ay magiging posible kapag si Lord na ang gumalaw sa buhay natin.